Magandang umaga po mga kababayan. Grabe itong ginawa ni Marcoleta, ang ating magaling at talagang buti na lang nanalo ito sa pagkasenador mga kababayan kasi itong dalawang kanyang babanatan at talagang gagawin niyang pulutan dito sa Net 25 sa saganang mamamayan, ito ang mainit na usapan. Grabe kasi mga kababayan ang hindi pagrespeto ni dating dito sa 'di ba nagtrabaho ito or dating hukom si Carpio. Binabanatan niya ngayon ang Korte Suprema na tila hindi niya ginagalang. 'Di ba ang Korte Suprema mga kababayan ito ang pinakamataas po na the three branches of government, legislative, judiciary at itong Congress mga kababayan. Sabi ni Marcoleta dito, parang hindi ito parang hindi isang hukom dati ito, si Carpio, nung umalis na, parang pinapalabas niya na mas magaling siya sa mga kasama niya. Hindi niya ginalang ito, mga kababayan. Binabastos ang Korte Suprema. At itong si Dilima, ganun din. Kasi nga po, judicial overreach daw ang ginagawa ng Korte Suprema dito sa usaping impeachment ni Inday Sara, mga kababayan. Ngayon, babalatan ni Marcoleta itong dalawang ito. Ginawa niyang mala punching bag ang dalawang ito. Pinagbuhol-buhol ang utak. Mga kababayan, Diyos ko Lord, napakatalino ang ating kapatid na si Caro Dante. Isipin niyo mga kababayan, hindi raw naiintindihan ng dalawang ito ang kanilang pinag-aralan. Lalong-lalo na itong si Carpio. Parang ganun na rin mga kababayan dati kang taga Supreme Court, dati kang hukom doon, tapos ngayon, nung wala ka na at nagretiro ka na, binabanatan mo na. Pinapalabas mo na ikaw na yung Supreme. Porque wala ka na doon, kung makapagsalita ka, parang hindi mo na ginalang ito. Mga kababayan, pati si Dilima talagang, this is a judicial overreach. Sabi niya kung ano-ano mga hinihiling. Baliktarin kaya natin ang sitwasyon. Kami naman ang kami yung taga-Supreme Court, sabi niya parang ganon. Tapos, kayo yung taga-Congress, parang ganon interviewin din kaya namin kayo. Ibabalik namin yung tanong nyo. Di ba mabibwisit din kayo? Parang ganon mga kababayan ang gusto niya sabihin. Parang batang paslit itong si Dilima at Carpio na pasaway. Alam niyo mga kababayan yung anak, di ba nung bata, ay bait niyan. Siyempre, kailangan ng patnubay ng magulang. Abang papalaki ng papalaki, mabait. Nung nasa hustong gulang na, nagkatrabaho, nagkaroon ng maraming pera, kaya nang tumayo sa sariling paa. Siguro nakabili ng ari-arian, naging mayaman na. Hindi na ginalang itong magulang. Parang ganun mga kababayan, yung Korte Suprema, hindi nila ginalang. Ganun po ang interpretation. Hindi nila ginalang itong Korte Suprema. Mga kababayan, ang Korte Suprema, ito yung judicial branch, mga kababayan, is in charge of deciding the meaning of laws, how to apply them in to real situation. Di ba? And whether a law breaks the rules of the Constitution. Hindi nila maintindihan yan
alam nyo mga kababayan, binabaluktot nila ang batas. Korte Suprema nang nagsasabi. Ang ginagawa lang ng Korte Suprema para magkaroon ng balanse. Kasi merong may petition mga kababayan eh. 'Di ba? May wait lang. Kukunin ko itong kabilang panig. Pinapantay niya mga kababayan they are the one who implement the laws. The balance of the laws. Mga kababayan, para wala pong maagrabyado. Parang ginagawa nila, sila na ang magaling. Sila na ang supreme, mga kababayan. Parang ganun na din sabi nga ni Marcoleta, wala kayong galang sa Korte Suprema. Kung makasaway kayo, kala nyo hindi kayo nagtrabaho dyan. Di ba mga kababayan? Kaya ngayon, pakinggan po natin ang pagdurog ni Caro Dante Marcoleta sa dalawang ito. Pinagbuhol-buhol niya ang mga utak niya. Ang mga utak nila. Na isipin nyo mga abogado ito, mga nakakaintindi ng batas, pero kung gaano nila baluktutin ang batas, yun ang kanilang pinapaintindi sa mga tao. Pero gising na ang taong bayan dahil nandyan ang isang Rodante Marcoleta na pinakamatalino, pinakamagaling, nakakastigo sa mga gaya nila mga kababayan. Ito na po, hindi ko na papatagalin pa ito. Magugulat kayo kasi iiyak si Dilima at si Carpio dito. Ginawang apprentice na abogado ni Marcoleta. Alam niyo yung bago mga kababayan, yung tatanga-tanga lang, mga veterano na ito, mga matatanda na ito, pero kung gaano nila sawayin ang Korte Suprema, sila na yung supreme mga kababayan. Eto na po, talagang, magugulat kay Marcoleta. Ang galing talaga niya mga kababayan. Yon. Last Friday, Nelson at Sen, medyo meron tayong isang issue na nabitin Yung binabanggit natin. Kasi marami ang tumalakay sa atin. Pero, isa lang yung nabanggit natin, yung sulat ng Korte Suprema sa Kongreso natin. Pero isa lang ang nabanggit natin Pero dito kasi ngayon, Sen at Nelson, doon sa puntong yung judicial overreach. Kasi ito ay nauna ko narinig kay dating senadora, dating DOJ secretary, at ngayon po ay miyembro ng Kamara de Representante, Laila de Lima, na mukhang nagmamalabis na raw po ang kataas-taasang hukuman, Sen At pagkatapos, lumabas din po ito sa isang column, ng isang nagpapanggap na nagagaling-galingang kolumnista. Saan Baka naman hindi totoo yan. Hindi. Kilala nyo ito. Ito yung dati nakunan ng yung mga bumibili ng peking DVD. Peke? Baka hindi peke. Totoong DVD, pirated. Ayun, tama. Pirated DVD, Kasi kung peke DVD, walang laman yan. Yun ay pirated DVD. Ayun. At ito dati, nahulihan pa ito ng Iwanan muna natin yung nag-pirate ng DVD. Yung may sinasabi ka, judicial overreach daw po. Sino nagsabi nun? Si dating senadora, dating DOJ secretary, doon ko po narinig sa kanya. Kaya ko naman binabanggit itong column na ito, Sen, mukhang ito rin ang kino-quote. Ganyan din sinasabi. Ganyan din po ang sinasabi niya. Puntahan muna natin yung nagsabi na dating senadora. Opo, dating DOJ secretary. DOJ secretary, dating chairman ng Human Rights. Ay, tama po pala, oo. At ngayon ay na-elect yata sa party list na congresswoman. Yes po. Alam mo, Let the battle begin. Yan mga kababayan. Ako po, talagang mabubulyak si Dilima dito at si Carpio. Talagang ginawang estudyante lang ni Caro Dante. Parang naging profesor itong si Marcoleta sa sobrang galing niya, mga kababayan. Kasi itong mga nagfi-feeling na magagaling, mga kababayan,
walang respeto eh. Sabi ni Ka Marcoleta, di ba nagtrabaho ka dyan? Pati itong si Dilima, naging congressman lang, lumaki na ulo. Mga kababayan, lumaki na ulo. Yan ang sabi ni Ka Marcoleta. Ay talaga naman, sabi niya, parang ang bobobo nyo. Parang ganun mga kababayan eh. Totoo naman. Kung makapagsalita sila para silang mga suwayin, pasaway ng mga anak. Parang ganyan eh. Di ba mga kababayan? Buti na lang nandito si Ka Marcoleta na magaling. Talagang magaling mag-interpret ng batas. O mga kababayan, ganyan po si Ka Marcoleta. Pinagbuhol-buhol ang utak ng dalawa eh. Hindi marurunong kasi mag-explain eh. O eto na po, talagang magugulat kayo dito. Ginawang estudyante lang ni Caro Dante. Ay, Diyos ko Lord, nakakahiya naman sa dalawang ito. Nagmamagaling. Ngayon, meron kayong katapat na mas magaling sa inyo. Eto na po si Caro Dante. Siya sa Korte Suprema dyan at medyo mabait ngayon, ano, Korte Suprema. Ganun ba? Oo. Para pagsabihan mo ng judicial overreach ang kataas-taasang hukuman, para kang starry ride yan. You know? Ganun ba dating doon? Bakit mo pagsasabihan yon? Oho. Hindi ba niya alam na mayroong nag-file ng petition sa Korte Suprema, 2 petitions na kinonsolidate? Okay. Alam nga namang hindi bigyan ng atensyon naman ng ating kataas-taasang hukuman mga petition yun eh. Opo. Oho. Di ba? So sabi lang naman niya, para sa ganun madali ang aming trabaho, marisolba kaagad. Opo. Itong mga petition na inilagak sa amin, kami maghihingi sa inyo ng mga ilang bagay at yun ay initemize nga. Yes po. Oh. Bakit mo naman sasabing judicial overreach? Tungkulin nga ng nagpapatulong na nga para maayos eh. Oho. Kapag ka ganun ang ginawa ng Korte Suprema, ang ibig sabihin yan, nakahanda na kaming tingnan ang merito ng mga petisyon na inyong inihain sa aming pagdidesisyon. So umaakto po ang Korte Suprema doon sa petisyon? Umaakto sa petisyon. Yan. Bakit mo naman sasabing, sino ka ba naman? Opo. Palagay mo nang ikaw ang pinakamatalinong abogada sa buong Pilipinas, pero palagay ko wala kang karapatan na pagsabihan mo ang katastasang hukuman ng judicial overreach. Sino ka ba? O mga kababayan, di ba? Sino ka? Sino ka, Carpio? Sino ka, Delima? Yan ang sabi ni Ka Marcoleta. Ang Korte Suprema ang pinakamataas. They are the one who implement the rules. Diba? Kahit sino ka pang pinakamatalino ka, pinakamatalinong abogado sa buong mundo, ikaw ay magpasakop dito sa Korte Suprema. Yan ang sabi ni Ka Marcoleta. Grabe mga kababayan. Para kayong taga-nobeleta eh. Makapag-rhyme lang, no? Di ba mga kababayan? Yan si Caro Dante. Ginawa kayong bata. Ginawa kayong grade 1. Na para kayong mga musmus. Kasi naman mga kababayan hindi nila ginagalang ang Korte Suprema. Sabi nga ni Caro Dante, sino kayo? Sino kayong dalawa na nagmamarunong? Hindi ginagalang ang Korte Suprema. Kahit ikaw pa ang pinakamagaling, pinakahenyo sa balat ng lupa. Pag Korte Suprema ang nagsabi at nag-implement, igalang mo. Ganon ang sabi ni Ka Marcoleta, mga kababayan. Yung dalawa talagang ang yayabang mga kababayan. Si Dilima naging congressman lang, ang yabang na. Si Carpio, ganon din. Isang dating taga-Korte Suprema na nagretiro. Pero, nung lumayas na, feeling niya magaling na siya. Magugulat kayo sa sasabihin ni Marcoleta.
naratibo, mga kababayan, na talagang magpapakita na tayo mga simpleng mga tao na mga nanonood, natututo tayo sa batas. Ito na po. Ay, Sen, ito pa, dagdagan ko lang, hindi naman sa, kumbaga ay, ako yung sa parte, medyo nasisipayo ako sa puntong ito. Bukod sa kanya kasi, mukhang ganito rin po ang punto ng dating Chief Justice Antonio Carpio na para baga nagmamalabis daw ang kataas-taasang hukuman, Sen. Na dating kasapi siya, ano? Opo, dati siyang Associate Justice nga po. Ano kaya ang damdamin ng mga kasama niya ngayon? Oo. Na kung mo ikaw ay wala na dito, kung umasta ka, Oho. isa ka ring nagmamarunong, halimbawa. Oho. Kung kaya siya nandun kaya, sasabihin niya kaya yun. Hindi sigurado hindi Malamang kikibo, hindi di ba? po, oo. Baka nga isa sa pwedeng magalit. Sumusobra na kaya itong babaeng ito di ba? Yun na nga po. Oo. Ikaw nahalal ka lang na congresswoman ng party list, kung makapagsalita ka, akala mo ikaw na ang pinakamagaling na abogada sa buong Pilipinas. Naku po. Mabuti nga hindi masyadong mainit ang ulo ng ating mga maestrado ngayon dyan Yun na nga po, Sen. kung halimbawa si Nelson ay isa sa mga maestrado, Nako. baka may kaya kalalagyan yan. Mga halihaw Kung ng pwede tabak mo yan. ba sabihin yun? Wala kang karapatan na sabihin sa kanila yun. Tungkulin nila yun Oho. Yun ang kanilang palagay na makabubuti sa kanilang pagre-resolba ng mga petisyon Oho. na nagkataong inihain sa kanila. Sino ka? Sa kanila daw po. Baka kung isa-isahin natin Oo. baka naman kaya ka pumipiyak dyan sapagkat baka mahirapan yung pinagsabihan na ibigay yung mga ilang bagay na kanilang inihingi. Ayun ang nakikita. Di ba Kaya nga- katulad nung una Opo. na hindi natin natapos sapagkat Nung Friday. kulang tayo sa panahon. Hindi ba yung kauna-unahan na hinihingi dyan, ano na ang estado nung tatlong naunang impeachment na inihain sa House of Representatives? Iyon. Ako. Alam mo, may nag-explain dito yung tagapagsalita ng 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 Kamara de Representante. Opo. anak yata ng kaibigan ni Nelson. Ni Kong Benny. Opo. Princess. Anak ni, ano pangalan nun? Kong Benny. Opo. Nalilimutan ko na yung mga pangalan nila Di ba? Opo. Na ang sinabi niya ay, basahin ko yung sinabi niya. Sige kasi nga po po. Opo. nalathala sa Philippine Daily Inquirer. Opo. At binalita din natin yan dito, Sen, sa ating Oo. palatuntunan. Isa sa mga pinaka anong description ng Opo. newspaper na to? Inquirer po, yung Oo. fearless views. Oo. Yun ba yan? Mga kababayan, nakita nyo. Buljak itong dalawang ito, mga kababayan. Talagang hindi nila kakayanin ang mga puntos ni Caro Dante dito. Di ba? Nakita nyo. Isang dating Associate Justice na si Carpio. Di ba, mga kababayan? Nabuljak katuloy ni Camarcoleta. Di ba? Akala kasi nila, mga kababayan, sila ang mas magaling sa Korte Suprema. Sabi nga ni Camarcoleta, buti nga hindi mainit ang ulo ng Korte Suprema baka mamaya mainit ang ulo niyan at natsempuhan mong bagong gising yan Baka pag initan ka, walang magagawa yung dalawang ito, mga kababayan, pagka sila ay kakastiguhin ng Korte Suprema. Makapangyarihan ito, mga kababayan Sila ang pinakamakapangyarihan na kumakatawan na dito sa 3 branches of government. Di ba, mga kababayan? Supreme is supreme. Ibig sabihin, they are the highest level ng batas. Kung makapagsalita yung dalawa, hindi nila ginagalang. Kaya ngayon, nasungal-ngal ni Camarcoleta. Talsik ang mga utak nila, mga kababayan. Parang mga utak na malapor-pulburon na walang laman. Parang ganun ang sinabi ng Marcoleta Sino kayo? Na nagmamagaling kayo?
Mga natutulog kayo sa pansitan, hindi nyo ginagalang ang korte. Buti mababait pa sila sabi ni Ka Marcoleta sa kasama niya. Di ba, Ka Nelson? Di ba? O ngayon, nagmukha silang mga bata. Nagmukha silang mga grade 1 na hindi marunong magsulat ng pangalan. Yan tuloy, nakatikim tuloy kayo ng birada sa pinakamatalinong senador sa balat ng lupa. O ituloy natin, paano birahin ni Ka Marcoleta ito. Pag napanood ni former Justice Carpio ito, baka umiyak ito. Si Dilima, maglulupasay sa sobrang pahiya. O, di ba? Mga kababayan, Pinaka makatotohanan. Pinagpipitagan ng Isa sa mga iginagalang ng mga dyaryo sa buong Pilipinas ngayon, di ba? Ayun, tama po kayo. Di ba? Tama po, tama. Sapagkat sila ay balanse. At sila Balance use. walang takot na maglahad ng katotohanan. Ito yung description nila sa sarili nila. Fearless views. Oo. Sabi niya, kasi ang tinatanong ng Korte Suprema, ano na yung estado mo ng tatlo? Yan, yung tatlong impeachment. Oo, ang sagot nila, base sa kanyang, babasahin ko lang. All three initial complaints were included in the order of business within the 10-session day period required by the Constitution. Okay. So, kanilang tinitindigan na yung tatlong unang impeachment ay isinama do sa order of business within the 10 session days. Aha. Within the 10 session days o session day period required by the Constitution. Diyan, paano? Ito yung tanong ko. Paano kung hindi nila may palilitaw na dun sa 10 session days ay hindi in-include, hindi isinama? Opo. Yung tatlo? O kasi ang sinabi ng Korte Suprema, sumagot kayo Opo. under oath. Yes, panunumpaan nila yan. Oh, ibig sabihin lahat po ng gagawin ninyong pagsagot do sa 10 information na hinihingi namin sa inyo ay lakipan po ninyo ng pagnunumpa. Bakit ganon? Opo, bakit nga po? Importante kasi na tayo magtapatan sa isa't isa Yung walang kasinungalingan. Sinabi niya rito, all three initial complaints were included in the order of business within 10 session days as required by the Constitution. So ang tanong ko, halimbawa, paano kung hindi nila may palilitaw na doon sa 10 session days ay hindi nila isinama doon sa order of business? Nako. O hindi ngayon, pupwede sila ngayong makontempt. Yun ho ba yung ibig sabihin? Kapag may panunumpat, nagsinungaling kayo, dapat wala nagsinungaling. Doon pa lang makokontempt ka na naku mga kababayan, kaya pala parang ayaw nilang sumagot, mga kababayan. Na parang lumalaban sila at nagre-rebelde. Dahil parang lumalabas sa hindi nila kayang sagutin ng parehas ito. Mga kababayan, maaari pala silang makontempt. Hala ka, yari. Hala kayo. Kaya pala lumalabang kayo sa Korte Suprema. Kasi, napapaligiran na kayo. Grabe talaga. Kung hindi maipaliwanag ni Ka Marcoleta ito, mabubulag yung tao Madaling maniwala. Diba mga kababayan, buti na lang nandito si Ka Rodante na magaling na senador, magaling na abogado, magaling pang mag-interpret. To interpret the law. To make the people understand the truth. Not only the other people, diba? Do that, do this. Diba? Listen. Diba? Obey before you complain. Parang ganun mga kababayan. Buti na lang, magaling magpaliwanag ang ating kapatid. Ganyan ang dapat abogado. Hindi yung si Dilima. Parang sinasabi niya, sige, baliktarin natin ang sitwasyon na. Ganun yung paliwanag niya yung na-interview sa isang YouTube ng dito sa Isguera ba ito, mga kababayan? Baliktarin natin ang sitwasyon.
ako ang maging Korte Suprema, kayo naman yung aking tatanungin, pati yung nag-Xerox. Tanungin natin kung kailan siya nag-Xerox. Parang ganun eh. Baliktarin natin. Hindi ba pwedeng magtanong rin kami sa Korte Suprema? Para silang mga naglalabis na. Sumosobra na. Judicial overreach na ito. Aba, mga kababayan, ang lalakas ng loob na questionin ang Korte Suprema. Hindi nila ginalang. Buti na lang nandyan si Marcoleta na magpaliwanag. Grabe talaga, naintindihan ko na mga kababayan, kaya pala lumalaban sila kasi pwede silang makontempt. Halimbawa, tinawag siya doon, ano? Opo. Bakit mo sinabi na yung tatlong buhanan? Pinagpipitagan ng Isa sa mga iginagalang ng mga dyaryo sa buong Pilipinas ngayon, di ba? Ayun, tama po kayo. Di ba? Tama po, tama. Sapagkat sila ay balanse. At sila Balance use. walang takot na maglahad ng katotohanan. Ito yung description nila sa sarili nila. Fearless views. Oo. Sabi niya, kasi ang tinatanong ng Korte Suprema, ano na yung estado mo ng tatlo? Yan, opo. Yung tatlong impeachment. Oo, Opo. ang sagot nila, base sa kanyang, babasahin ko lang. All three initial complaints were included in the order of business within the 10 session day period required by the Constitution. Okay. So, kanilang tinitindigan na yung tatlong unang impeachment ay isinama do sa order of business within the 10 session days. Aha. Within the 10 session days o session day period required by the Constitution. Diyan, paano? Ito yung tanong ko. Paano kung hindi nila may palilitaw Ayun na na. dun sa 10 session days ay hindi in-include, hindi isinama? Opo. Yung tatlo? Kasi ang sinabi ng Korte Suprema, sumagot kayo Opo. under oath. Yes, panunumpaan nila yan. Ibig sabihin, lahat po ng gagawin ninyong pagsagot do sa 10 information na hinihingi namin sa inyo ay lakipan po ninyo ng panunumpa. Bakit ganon? Opo, bakit nga po? Importante kasi na tayo ay magtapatan sa isa't isa eh. Yung walang kasinungalingan. Sinabi niya rito, all three initial complaints were included in the order of business within 10 session days as required by the Constitution. So ang tanong ko, halimbawa, paano kung hindi nila may palilitaw na dun sa 10 session days ay hindi nila isinama doon sa order of business? Nako. O hindi ngayon, pupwede sila ngayong makontempt. Yun ho ba yung ibig sabihin? Kapag may panunumpat, nagsinungaling kayo, dapat wala nagsinungaling. Doon pa lang makokontempt ka na eh. Halimbawa, tinawag siya doon, ano? Opo. Bakit mo sinabi na yung tatlong unang impeachment complaints na hinihingi namin sa inyo? Can you please just hear me out? No, I'll work. Ayan mga kababayan, nako po. Maaari palang makulong ang mga ito, mga kababayan, dahil sa hindi nagsasabi ng katotohanan. Yan ang sabi ni Marcoleta. Kaya siguro ganito na kini-question din nila ang korte. Kasi nga parang alibay na lang yung ginagawa nila. Diyos ko Lord, mga kababayan, lumalabas ang katotohanan dito. Diba? Buti na lang nandyan ang ating Caro Dante Marcoleta na talagang magaling magpaliwanag, mga kababayan. Di ba? Buti na lang talaga, mga kababayan, nandyan ang saganang mamamayan, itong Net25 na ito, na araw-araw ay nadadagdagan ng ating kaalaman para sa ganitong mga issue sa lipunan, lalong-lalo na dito sa impeachment ni Inday Sara. Mga kababayan, kasi nagkakaroon tayo ng karagdagang pag-aaral eh. Merong nagtuturo, merong nagpapaliwanag. 'Di ba mga kababayan? Talagang araw-arawin natin na manood dito sa saganang mamamayan para ang mga kaisipan natin ay maliwanagan. Kasi ang hihirap intindihin kasi mga kababayan eh. Lalong-lalo na tayo, hindi naman tayo abogado. Buti na lang meron tayong kapatid na
nagpapaliwanag ng mga ganitong issue. 'Di ba? Kasi ito, damay-damay tayo dito mga kababayan eh. Kasi si Sara Duterte, inuusig nila. Tinuturo nila na si Sara Duterte, ang ikalawang pangulo, ay nagnakaw at naglustay ng pera ng bayan. Yun ang kanilang sinasabi na pinupukol na binibintang na betrayal of public trust na tinuturo nila, mga kababayan. Na pag nagturo, parang ganito. Pero ang hindi nila alam, ilan ang nakaturo sa kanilang mga sarili. O, 1, 2, 3. 3 katawan na daliri. O, tignan mo. O, si Sara, 1, 2. Diba, turo tayo ng turo, pero yung nakaturo sa atin, mas malala pala. Hindi nila nakikita ang kanilang sarili na makasalanan din. Diba, mga kababayan, inuusig nilang isang babae na akala nila nagnakaw. Pero hindi naman. Gumawa sila ng mga kwento para pagkaisan. Bakit? Para hindi makatakbo sa darating na 2028 dito sa presidential election na ang malupit na kasama si Caro Dante. Diyos ko Lord. Ito na po mga kababayan, babargasan at bibigwasan ni Caro Dante. Nagmukha silang mga bobo at mga tanga na walang alam. Na parang mga bata na hindi pa marunong magsulat ng pangalan. Grabe si Caro Dante. Ibigay mo yung estado, bakit sinabi mo na lahat sila ay naisama doon sa order of business within the 10-session day period as required by the Constitution? Ito yung 10, pinakikita ko sa iyo ngayon. Sabi nga, halimbawa, ito yung 10 order of business. Orders of business. Isa-isahin natin kung itong 3 ay nailagay dito. Ipakita mo nga sa akin, sabi niya, halimbawa. Opo. O di ngayon, di kukunin niya. Kung hindi niya maipalitaw. Nako. O edi pwede siyang kasuhan ng perjury. Opo. Kasi sinumpaan mo ito eh. Ang perjury is a criminal. Opo, kasong kriminal yan. Oo, isang kasong case. kriminal. Opo. Kaya nga, sabi ko, magpakaingat tayo dito. Mga kababayan. Oho. Pagkatapos sabi na naman niya, the fourth complaint signed and verified by more than 1/3 of House members effectively constituted the articles of impeachment and was transmitted directly to the Senate, rendering the earlier complaints moot. Rendering the 3 earlier complaints moot. O yan. Okay. Under oath ito. Opo. Sa mga tuwid, ang ibig niya sabihin, dahil yung pang-apat na complaint ay pinirmahan ng mahigit na 1/3 ng membro ng House of Representatives, nangangahulugang naging wala ng saysay. Nababaliwala na. Nabaliwala na. Opo. Yung nauna, 3. Yung 3 nauna. Yun ang sinasabi niya. Sa mga tweet, effectively, ang kanyang sinasabi, Sir, Madam, sabi niya sa Opo. Supreme Court, ito po ang estado ng 3. Sila po'y baliwala na. Sila po ay wala na saysay. Paano nangyari yun? Paano mo wawalaing kabuluhan? Paano mo wawaling ang tawag? Wawalaing kabuluhan. Wawalang kabuluhan. Wawalaing kabuluhan. Yan, Hindi, mabigat yun eh. Yun na nga po. Paano wawalaing kwenta? Kamo na lang. Sige. Paano mong gagawing walang kakwenta-kwenta yung Walang unang saysay, 3 ayan. impeachment? Ibig ba sabihin, teka muna, tawagin mo yung 3 responsableng grupo na nagsulong ng 3 impeachment. Ali kayo rito. Opo. Ito ang ginawa ng House of Representatives sa inyong naunang reklamo. sa inyong mga naunang ginawa nilang patay. Ginawa nilang walang kakwenta-kwenta. Oho. Sapagkat yung pang-apat ang kanilang pinirmahan at yun ay pilit na itinulak. Oho. Ito yung status. Mga kababayan, nakita nyo po ang nangyari. Diba? Maaaring gumagawa sila ng isang perjury o hindi pagsasabi ng katotohanan. Mga kababayan, diba? May penalty po yan.
mga kababayan, sabi kasi sa perjury, the offense of willfully, di ba? Telling an untruth, but nothing with the truth, mga kababayan. O, di ba? The offense of willfully telling an untruth in court, offer, or after having taken an oath of affirmation. So, kailangan po, kasi mga kababayan, pag tinanong na isa-isa itong mga congressman na ito, at nanumpa sila mga kababayan, di ba sinabi manunumpa sila, mag-ano sila mag-oath taking sila Ako, si Juan de la Cruz, nanunumpa na lahat ng sinasabi ko ay makatotohanan at pawang katotohanan at hindi ako nagsisinungaling. Pero mga kababayan, pag natuklasan ng korte at gumawa ng matinding investigasyon, pag ang mga congressman na ito nagsisinungaling, pwede silang makulong. Yan yung sinasabing perjury. Naku po, naninilikado pala si De Lima. Kasi isa po siya sa mga pumirma. Ang sabi naman ni De Lima, yung kanyang resback dito, sinagot niya ang Korte Suprema. Parang sinasabi kasi ng Korte Suprema, ang mga congressman na ito, pirma daw ng pirma na hindi na binabasa kung ano ang laman ng kanilang pinipirmahan. Makapal daw mga kababayan sabi ni De Lima, ako, abogado ako. Alam nga naman, hindi ko alam ang aking pinipirmahan. Parang gusto pang questionin ng Korte Suprema, pati yung nag-xerox copy ng papel, ay itatanong kung anong oras niya na-xerox o na-print yung papel na ito. Balik rin kaya natin yung sitwasyon. Ako yung Korte Suprema, ikaw yung mga kongreso, o ikaw yung congressman. Parang ganon. Pwede ba kaming magtanong din? Yun ang sabi ni De Lima, mga kababayan. So, parang kinu-question niya itong korte na parang judicial overreach. Diyos ko Lord, mga kababayan. Ito na ang sinasabi ni Camarcoleta na sino kayo? Sino kayong dalawa na pagsabihan ang korte na pinakamataas? Di ba mga kababayan? Ngayon, nasupalpal itong dalawang ito, mga kababayan, na talagang akala nila sa kanilang mga sarili ay sila lang ang dapat pakinggan ng taong bayan. Di ba mga kababayan? Buti na lang, meron tayong isang senador na si Caro Dante. Di ba? Ngayon, hindi sila makakalusot dito. Talagang parang interrogation ito. In-interrogate sila ni Caro Dante. Ang sinagot lang ng dalawa, nag-iyakan sila. Parang ganun mga kababayan Kasi huling-huli sa akto ang dalawa. Mga kababayan na parang in denial yung dalawa na parang may mga tinatago. Diyos ko Lord, buti na lang nandito ang ating Caro Dante na nagpapaliwanag ng pantay. Tamang pag-eksplika, tamang pag-aaral at pagpapaliwanag na yung tao naman ay madaling intindihin. Ako po mga kababayan, magugulat kayo dito. Tignan pa natin mga kababayan ang karagdagang pagpapaliwanag ni Caro Dante. Sila rito. Bakit to? Pinapayagan ba ng rules ng House of Representatives na gawin mong walang kwenta ang bawat isang inipinail mo? Pinapayagan nga po ba? Di basahin natin ang impeachment rules. Wala naman doon. Hindi naman pinapayagan. Ang sinasabi nga pagka-file ng isang impeachment, dagli-dagli mong i-refer sa office ng speaker. Tapos, ano gagawin? Pagkatapos, ang gagawin ng speaker, i-include niya sa order of business within 10 session days. Hinahanap natin, hindi nila ginawa. Sapagkat pagkatapos ng 3 session days, 10 session days, ay i-refer naman sa Justice Committee within 3 session days. Sa mga katuwid, itong 3 steps na to,
ay hindi nila ginawa. Ayun. Oho. So, sasabihin lang ng Korte Suprema, yan pala ang ginawa ninyo. So, ang Estado pala ngayon ay wala ng kwenta, ibinasura ninyo, at itinuring ninyo na walang kabagay-bagay. Moot! Oho. Moot! Opo. Ano sa Tagalog ang moot? Yun na nga po, wala nang kabagay-bagay. Hindi, bigyan pa natin ng ibang ano. Para lang maintindihan ng mga Wala kababayan nang nila. saysay. Oh. O, ganon. Napawalang bisa. Oh, ano pa? Ano pa ba? Gusto ko maraming synonyms. Oho. Wala nang kabuluhan. Oh, wala nang kabuluhan, walang saysay, walang kakwenta-kwenta, wala nang bisa. Walang bisa. Ito ang estado ngayon nung tatlong naunang complaints. Yun Ano? ba ay Grabe si pinapayagan Caro Dante. ng rules of impeachment ng House of Representatives? Oh, mga kababayan, di ba? Ibig sabihin, kasalanan pala ng mababang kapulungan o itong nagsulong ng impeachment, kaya naging wala ng kakwenta-kwenta, wala ng kabuluhan, wala ng saysay ang impeachment na ito kasi nga sila pala ang nagkamali. Sila mismo na nagsulong ng impeachment ang nagdulot ng bagay na ito na wala ng kwentang impeachment kasi hindi nila sinunod itong proseso. Yun ang sinasabi ni Caro Dante. Di ba mga kababayan? Tignan nyo paano pag-aralan ni Caro Dante itong pasikot-sikot na ito. Na hindi maintindihan ng dalawa na akala mo sila yung magagaling. Na parang sinasabi nila, kami ang pakinggan nyo, huwag nyong pakinggan ang Korte Suprema. Mas magaling kami sa inyo. Kami ang mas magaling. Sabi ni Dilima, mas magaling ako sa Korte Suprema. Sabi ni Carpio, galing ako dyan. Mas magaling ako sa inyo. Nagretiro na ako sa aking katalinuhan. Kayo nandyan pa lang. Parang ganun mga kababayan eh. Eh ngayon, nabuljakol ni Caro Dante Marcoleta itong dalawang ito. Pinag-untog sila na parang mga buko na kalbo. Oh, di ba mga kababayan? Parang pinapayagan sila kasi gano'n ang ginawa nila eh. Hindi sila pinapayagan. Ganun Ganun ba? lang ginawa nila. Ibig sabihin, sasabihin ng Korte, nahuli ko kayo ngayon. Naku po. Ayun lang. Oo. Bakit? Nung bang magsulong ng impeachment yung isang grupo Oo. noong December 2? December 2 ito dyan, ha? Oho. Na-anticipate nyo na ba? Nahulaan nyo na ba na mayroon pang fourth impeachment na mangyayari? Oo nga no. Oo. At parang may hinihintay kayo, parang gano'n ang Kaya dating nga, eh. unang-una, Oo. tinatanong ko, bakit? Sa palagay nyo ba, nung merong maghain ng December 2, isa man sa inyo naisip, hindi, meron pang pang-apat eh. Kaya wag nyo munang gagalawin. Ah. So, ang tanong ng Korte Suprema sa inyo ngayon, meron ba kayong discretion? Meron ba kayong kapangyarihan na hintayin nyo muna yung pang-apat bago nyo galawin yung una? At saka yung pangalawa, at saka yung pangatlo? Nako. Dito pa lang eh. Ito nga yung sinasabi ko sa iyo. Nasa una pa lang tayo. Yung estado pa lang eh. Nako. Pagkatapos sasabihin, judicial overreach. Alam mo kung bakit nila sinasabi? Sapagkat magkakapahiyaan dito eh. Okay. Ang ginagawa nung sinasabi mo kaninang dakilang babae Opo. na nakaupo sa maraming tubig. Sa Babylon. Si Nelson lang ang nakakialam nun eh. Opo. Ah? Nakalihim Ay po sa... upang salagin. Opo. Upang sa ganon ay kanyang depensahan ang isang bagay na kahit kailan ay hindi may susumite Nako. ng House of Representatives. Oho. Sapagkat dito matutukoy mo ano na ang estado. Dito Ayun. lang tapos na eh. Oho. So A pa lang yan, Sen. Tapos A na tayo. pa lang ito. Hanggang kay ata yan. So, A di ba? pa lang. May PCDF. Pagkatapos nagko-complain yung gumamit ng pirated. Yan, ituloy mo. Oo, yung pirated na DVD. Kasi sabi niya sa kanyang artikulo, Sen. Ano sabi? Noong humingi daw po ang Korte Suprema sa Kamara ng paliwanag tungkol sa proseso ng impeachment, laban daw po sa pangalawang Pangulo, ay para anyang pumapabor ang Korte Suprema sa Senado kumpara daw po sa Kamara de Representante. Yun ang kanyang hinuha. Paano pumapabor? Yung notice na yun, directed sa kanilang dalawa. Yun na nga po, oo. Ang sabi ng Korte Suprema, sinabi niya to House of Representatives and the Senate, di ba?
dalawang kapulungan ng Kongreso ang kanyang binigyan ng order. Opo. Requiring both of them to submit the following under oath. Oho. Paano pinoproteksyonan ng Senado? Para daw po, ituloy ko para daw kasi sinasabi ng korte na hindi marunong magbasa ang mga halal na opisyal natin, para sinasabing para mga robot lang sila, walang isip o Hindi, doon muna tayo sa dinidepensahan. Oo. Kasi bigla na lang silang magsasalita, marunong silang magsulat, pero hindi nila iniintindi kung anong kanilang sinusulat. Yun na nga po. Paano ang dinipensa ng Senado? Oho. Sa tingin ko, dahil ang Senado wala nang kailangan gawin, dahil na sumagot sila, tama sila, sabi ko nga sa inyo. Oo. Sabi ng Senado, kagalang-galang na kataas-tasang hukuman, sorry po, kami po ay hindi na makakapagbigay ng inihingi ninyo sapagkat wala po kaming kinalaman sa lahat ng mga inihingi nyo, sapagkat yan lahat ay galing po sa House of Representatives. Oho. Ang totoo po niyan, sabi niya, nung isuli po namin yung articles of impeachment, yan din po ang inihingi namin sa kanila. Oho. Kaya kami po, wala pong kinalaman diyan sa mga, katulad po niyang hinihingi, ano po yung estado ng unang impeachment. Hindi naman po sa amin ibinigay, yan ay sa kanila po eh. Ayun. Paano po namin may sasubmit yan? Oho. Kung yan po ay nabasa nila, ay hindi naman po kami ang magbabasa. Membro po na pumirma dyan, na 215 sila po magbabasa, hindi po kami. Oho. Sabi ng Senado. Savor authentic Old Town wine. Oh, yan mga kababayan na, maliwanag ang pagpapaliwanag ni Caro Dante dito. Nakita nyo naman mga kababayan. Diba? Napakagaling na pagpapaliwanag. Hindi makalusot si Carpio at De Lima dito, mga kababayan. Grabe talaga, no? Talagang pasaway itong mga ito kasi Na yan ay binigyan ng ebidensya at Gusto nila. nabasa nila, na-appreciate. Hindi rin po kami yun eh. Sila din po yun. Oho. Yun lang ibig sabihin ng Senado. Kaya akala mo kinakampihan, sabi niya, hindi po. Ayun. Ang Senado ay walang kakayahang magbigay niyan sapagkat wala sila niyan. Oo. Lahat ng inihingi nandun sa House of Representatives. Oho. O, puntahan natin yung sinabi niya uli. Ano sabi niya? Walang kakayahan. Ano? Para daw lumalabas na yung Kongreso ay walang kakayahang, hindi nakakaintindi ng kanilang binabasa at para daw robot at para daw po na-hypnotize na basta na lamang pumirma doon sa complaint. So, ang ibig niya sabihin yun parang binibigyan ng parang pinatatapang lahat yung 215. Oo, Tama ito Bakit kinakailangan kaming, ba't kailangan pa Paliwanag. tayong kuhanan ng kung ano-ano Ayun na kung nga. binasa natin o hindi? Oo. Bakit? Tayo ba just? Halimbawa, ganun di ba? Oo, we're just daw. Hindi ba Basta-basta lang? nila dapat sabihin naman na kaya naman nating basahin? Yung pa ba naman kailangan nilang Oo. usisain sa ating kung tayong isa-isa nating binasa ito? So parang parang inaapuyohan ngayon ng 215, di Yun na nga ba? po. Yun daw po yung judicial overreach. So, Ba't yun ang pinapakialaman nyo pa yung Yun, no? katalinuhan ng mga... O mga kababayan, parang parang sinusulsulan ni De Lima at ni Carpio yung 215 na gawin din nila na questionin din ang Korte Suprema. Na parang pinapalabas daw ng Korte Suprema na just lang ang mga ito na pirma lang ng pirma. Sige, pirma tayo. Kahit di natin naiintindihan. Yun ang kanilang kinakasama ng loob, mga kababayan. Bakit? Nagtatanong daw ang Korte Suprema. Bakit kailangan pa usisahin? Kailangan pang kalkalin? Kailangan pang hukayin ang mga ito? Kita nyo mga kababayan? Hindi nila ginalang itong kataas-taasang hukuman na ito. Grabe, Paano ito sasabihin ko sa inyo? Oo. Bakit hindi ganun ang gagawin ng Korte Suprema? Kapag ka binasa mo yung impeachment complaint na pinirmahan noong 215, Opo. pangkaraniwan kasi sa last na pahina doon, kailangan sabihin mo, kami pong nagsipirma ng lahat ng ito. Kami po 215 lahat. Opo. Bago po namin pinirmahan ito, binasa po namin. Okay. Pagkaraniwan kasi sinasabi mo yun
Opo. Oo, tingnan mo yung kanilang impeachment complaint kung merong sinasabi na isa man sa kanila ay binasa. Ang nakalagay doon, pinirmahan po namin. Opo. Yun lang. Pero hindi nila sinabing binasa po namin. Mahalaga yun eh. Totoo. Ngayon, ang Korte Suprema, nakita niya, teka muna, nakalagay nga rito, pinirmahan nila. Aha. Pero wala man lang isang nagsabi na binasa nila. Naintindihan. O kaya nila tinatanong ngayon. Oh. Mga kababayan, magkakabistuhan pagka si Caro Dante Marcoleta na humiling sa Korte Suprema na itong 215 na mga congressman, kahit 10 sa kanila ay maging witness. At dito na ma-interrogate kung talagang naintindihan itong binasa nila. Kasi parang sinasabi nila, alam namin yan, binasa namin yan, kaya nga namin pinirmahan eh. Diba mga kababayan? Bakit kailangan pa kasing tanong-tanongin? Yan ang sabi ni De Lima na nagre-reklamo. Parang pinapalabas nila na ang mga congressman ay hindi marunong umintindi ng mga ganito. Ako nga, abogado ako. Siyempre, niyabang yung sarili, mga kababayan. Itinaas ang sarili. Naintindihan ko yan. Diba, mga kababayan? Kaya dyan nila sinusuway yung Korte Suprema. Diba, mga kababayan? Kaya magaling si Caro Dante magpaliwanag. So ngayon, yari sila pag ginawa silang witness dyan. Diba? Kahit sino daw, kahit isa daw, walang nagsabi na binasa namin ito. Pinirmahan lang nila. Sabi ni Caro Dante. Kasi kung nakalagay doon, binasa po namin at pinirmahan namin. Hindi na sila tatanungin ng Korte Suprema. Kasi nakasulat eh. Oo nga. Bakit sa mga gumagawa ka ng affidavit, di ba? Hindi ba? Nabasa ko po ito. Opo. At naintindihan ko po. Tingnan mo, hindi nila sinabing nabasa nila. Pagkatapos sasabihin niya, judicial overreach. Sila mismo hindi nila tinignan ang sarili ng complaint eh. 215. Magagaling lahat yan siguro dyan. 215. Members of the House of Representatives. Meron silang labing isang prosecutors. Opo. Puro abogado yan. Magagaling lahat yan dyan. Talagang mga anong tawag doon? Di Campanilla. Abogado. Hindi lang kampanilya, kampana yan. Kampana. Ang lalaki. Talagang magagaling yan. Opo. Meron pa silang legal department na napakaraming mga abogado niyan. Palagay ko, hindi lamang siguro sa kabuuan ng House of Representatives, siguro nakakalat sa maraming departamento ng opisina, baka hindi lang 50 ang abogado riyan. Totoo po. Ibig sabihin, wala man lang nakakita na dapat sinabi po ninyo na nabasa po namin. Nakita sigurado niya ng Korte Suprema. Ngayon sinasabi, ipaano po namin kung nabasa po ninyong isa-isa. Kasi palagay ko nakita na eh. Ngayon sasabihin mo, judicial overreach. Nabasa yan nung nung sinasabi mo kaninang dakilang babae. Tsak po yun. Na nakaupo sa maraming tubig. Pero ang sagot dyan ni Princess, ang sagot? Gayang nakalagay dyan. Bakit? Parang ganito i-re-dramatize mo lang. Parang, bakit nyo pa kami pakikialaman dyan? Ay hindi naman yan sinasabi sa konstitusyon kung paano dapat na permahan yan, kailangan bang basahin yan, kailangan bang maintindihan. Wala naman daw sa konstitusyon yun, Sen. Yan ang sagot niya. Kinakampihan mo ba yan? Hindi. Dinramatize ko lang. Yun daw ang sagot. Yun daw ang... Bakit kailangan mong hanapin sa konstitusyon? Yung Constitution ba, lahat ng gagawin nyo, kinakailangan i-detalye niya? Yun ang babalikan mo sila eh. Bakit? Kayo ba walang sariling isip? Kailangan hanapan nyo lahat? Ang Constitution ba, halimbawa, magluto kayo ng sinigang.
Sasabihin pa ba dyan pati lahat ng lahat ng anong Ricardo, lahat ang sahog na ilalagay mo, kinakailangan ba sabihin pa ng nasaligang batas? Hindi ka ba marunong magluto ng sinigang? Oho. Pag sinabi niya magluto ka ng sinigang, alam mo na ang gagawin mo. Tama. Anong gagamitin mo? Kawali? Hindi. Kaldero. May inherent ka dapat. Di ba? Oo. Sabi, Anong klaseng pangangatwiran yan? Itinatago kasi nila eh. Oo. Kaya nila sinasabing judicial overreach. May O mga kababayan, nakita nyo, may tinatago kasi. Mga kababayan, kaya dito magkakabukingan, bistaduhan. Magkakatarantaduhan na dito mga kababayan. Mabubuksan ang kanilang sikreto na tinatago. Nako po mga kababayan, bardagulan ito pag natuloy. Mga kababayan, merong makokontempt, merong makukulong dahil sa perjury. The untruth. They are not telling the truth. Mga kababayan, yun yung sinasabing perjury. Kasi pag nanumpa ka, naintindihan ko po ang nilalaman ng impeachment case. Mamaya, tanungin ka ng Korte Suprema o hindi mo masagot. Di ba nanumpa ka na ano mo yan? Na naintindihan mo yan, binasa mo? Hindi masagot-sagot ito. Kaya kung ano-anong mga taktika ang ginagawa nila. O mga kababayan, pasadahan pa natin ang isa. Ano ang sinasabi ni Camarcoleta? makikita ka na dyan eh. Oho. Ang dami ng mali dyan. Bakit hindi mo na lang sabihin ang totoo? Oho. O, nabasa po namin. Okay. Under oath ito ha. Opo. O, pinirmahan po namin, nabasa po namin, binigyan po kami lahat ng kopya at lahat po ng kopya ng mga ebidensya, binasa po namin lahat. O, pirma. Pagkatapos lilitaw, hindi totoo lahat yan. O, contempt kayo lahat. Oho. Kulong lahat. Yari. Yan ang kinakatakot ng mga congressman na kaya ganito, pirma sila ng pirma, hindi pala naintindihan at hindi binasa ang laman. So, ibig sabihin, pag nag-under oath ka, nanumpa ka, na ako, si Juan de la Cruz, na isang congressman, ako'y nanunumpa ng lubos, ng katapatan. Hindi ako nagsisinungaling. Pumirma po ako. Naintindihan ko lahat ang mga letra by letra ng impeachment case. Nung inano ka na, ginawa kang witness, inisa-isa sa'yo ipaliwanag. Yari, bistado ang kanilang tinatago na anomalya. Dito na papasok ang Korte Suprema. Erase na ang impeachment. Hindi nyo pala binasa ang laman ng impeachment. Pirma kayo ng pirma. O kaya nagagalit yung mga si De Lima, si Carpio, siyempre sila yung mga gusto ng impeachment. Diba? Kayo na humusga mga kababayan. Yan si Caro Dante, magaling magpaliwanag. Kaya sana po i-like nyo po ito, i-share nyo po ito, ipakalat nyo po itong video na ito. Napakagaling ng ating Caro Dante. Talagang ang Korte Suprema, pinuri itong pwedeng maging Supreme Justice ito, si Caro Dante, balang araw. Pero ito, maging ano ito, Vice President ni Sara Duterte ito. Baka balang araw, maging Pangulo pa ito, si Caro Dante. Yari na. Diba mga kababayan? Kaya isang like po, isang share, isang subscribe. Mga kababayan, i-comment nyo po, nag-agree ba kayo sa Korte Suprema na kailangang magpaliwanag ang mababang kapulungan o itong kamara? I-comment nyo po, agree. Or disagree kayo dito sa kung ano-anong sinasabi ni De Lima at Carpio. Mag-comment po kayo mga kababayan. Once again, ako si The Wonders sa Philippines. Mabuhay po. Isang like, isang share, at isang subscribe para mas madami, mas maganda. Mabuhay po mga kababayan. Mabuhay din ang ating kapatid na si Caro Dante Marcoleta na nagsasabi ng katotohanan. Truthfully. Diba?
the unbiased commentators, the reaction. Di ba mga kababayan? Hanggang dyan na lang ang aking bahagi po. Mabuhay po ang mga Pilipino.